Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTube sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-lap na with evidence na ko po. Binanatan, sinupalpal, calling the attention of Senator Bongo galing kay Mayor Baste Duterte. Kailangan mo nang umaksyon. Nako, kinukumpara yata ni Mayor Baste Duterte si Bongo kay Risa Hontiveros. Buti pa daw si Risa Hontiveros consistent sa pagiging oposisyon. Pero si Bongo para hindi yata naramdaman ng mga Pilipino na may pinaglalaban si Bongo na talagang magsasalita para sa taong bayan. Naku, paano na yan? Ano kayang isasagot ni Senator Bongo sa patutsada ni Mayor Baste Duterte? Sabi pa ni Mayor Baste Duterte, kumpare Bongo, may panahon ka pa. May panahon ka pa para ipakita mo kung paano mo ipaglalaban ang sambayanang Pilipino. Naku mga kabibig, so panoorin natin ang video kung saan kinul out ni Mayor Baste Duterte si Senator Bongo. Watch this video. Ikaw, Bongo, kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Hontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Iyatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga. Textbook na scam. Wala. Talaga. Pangloloko. Pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery.
Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. And you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala. Di, tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun? Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat, kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all.